Glory to Jesus. Isang magandang pagbati sa inyong lahat ngayong linggo ng umaga. Can you just turn to the person next to you, sabihin mo lang sa kanya, I'm happy to see you today. Sabihin mo sa kabila, are you happy to see me? Hallelujah. We are missing a lot of people today. So can I ask yung mga dancers natin to hurry up and come back? At everybody, yung mga nakatayo, please settle down. Please settle down. Thank you po, Lord. Today is the day that the Lord has made. Amen? At ako na naman po ang taya ngayong umaga na ito. Wala po kayong choice. Nawalan kayo ng choice. Nawalan tayo pare-parehas ng choice. Hallelujah. At I decided na ternohan yung misis ko ngayon. Kaya parehas kami ng twinning kami. Kasi kailangan kong sport. May gifted tayo, alam niyo naman. So may nagregalo ng ating bagong kicks. So tinernohan ko yung aking misis. Sana all. Pwede. Oy, mamaya pag-usapan natin yung size na yan. Hallelujah. Tuntua ako dito kasi ito custom, merong gitara, oh. Wow. Yung kay Joanne, yung kanya naman ay tambourine. Wow. Sinasabi ko para mamaya papansinin ninyo. Hallelujah. Wow! Oy, mamaya may papandesal ka. Sana may nagdala ng pandesal. Hallelujah. Sana po wag po kayong magsawa. Because this is the 4th week na ako po ang taya. But I'm actually thrilled to be sharing the Word of God today. And I hope that you are also excited to listen. Sabi mo, excited ako! Hallelujah. Pero bago ang lahat, gusto ko lang po mapapanood po ito sa inyo. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. I don't know you, but I know you got tension in Nagkaroon ng game show dito sa Aurora Boulevard. Grabe. Ang matitindi yung ating mga host. Wow! Hanggang sa pagtawid, grabe, nakakaranas ng pagpapala, grabe. Ito yung mga host natin. Ayun, ang paborito kong scene meron pang Woo! Grabe yan, may kabataan, may kung ano pa. Alright, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po, Lord. Napakabuti po ng Diyos. Last week was Father's Day. So maraming po salamat sa mga nakiselebrate. Nakiselebrate dito po sa ating church. Hindi ng mga tatay na nandito, kung hindi yung mga tatay ang naging blessing sa iba pang mga tatay na dumaan dyan sa kahabaan po ng Aurora Boulevard. So I'd like to thank the effort of everybody. It was a collaborative effort. Grabe, kompleto po tayo. Meron po tayong chow na mga nag-host dyan sa baba. Grabe yung chow natin, nakikipag-usap sa mga jeepney driver dyan. Sabi, daddy na po ba kayo? Punta po kayo dito, may libre po kayong papremyo. Grabe. So merong chow, may youth, may yadaw, may wow, syempre, may mau, at merong pang saw. Tindi, mga seniors natin. So palakpakan po natin ng Lord. Ang sarap po makita yung collaboration ng different age level ministries. At nakapagbigay po tayo ng kaunting saya dito po sa 50 people na dumaan dito. Nakapag-bless po tayo ng bigas, ng t-shirt, ng palitaw, ng taho, pati fist bump at saka palakpakan. Yun kasi yung ibang premyo na pwede nilang mapanalunan doon sa ating Wheel of Fortune. At hindi,
At out of 50, meron po 10 roon na meron mga prayer request. Kanya po, yung pong mga nananalangin para sa kanila, patuloy natin sila ipag-pray at naniniwala tayo na pwedeng kumilos ang Diyos. Amen. So, hindi lang sila sa physical mabibless, pati sa spiritual. Can I hear an amen? Hallelujah! Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Glory to God. The Lord is good. Ano po? Now, and I think this is the best time to start praying. Can we all bow down our heads? Heavenly Father, we welcome you in this house. We welcome you in this place. Your presence is always a welcome here. It is always a pleasure to worship the King. And it is always a pleasure, Panginoon, to worship corporately. Panginoon, habang pwede pa. So sa pagkakataon po na ito, habang pwede pa kaming magsama-sama in one place, Lord, I pray that you will grace us with your presence further by lingering, Panginoon, as we listen to your word. I pray that you will speak to the hearts of men and women and even children in this house today. Hindi po kami, we will not go out, Panginoon, ng bagsak ang balikat, because we will be encouraged by your word, for your word is truth and your word is life. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Now, tinapos po natin yung ating, 3-week long na pag-uusap patungkol sa managing what? Seasons. No, pinag-uusapan natin was about seasons. No? For those po na hindi po nakompleto yun o hindi napanood, makikita nyo po yan sa Facebook, sa YouTube, at kung meron po kayong Spotify, hanapin nyo lang po Jaxco QC. At sa Spotify naman, mahanap nyo po yan sa podcast section. Hanapin nyo po yung The Good Message. Ano po? At kung ikaw ay na-bless, i-share mo lang po yan. Whether Facebook yan, Instagram, YouTube, kung ano man. O kaya naman, personal mo ikwento sa mga kaibigan mo at kakilala. Ano? Parang meron tayong konting feedback. Tama? May konting feedback. Hallelujah. Alright, now, we finished seasons. So gusto ko ibalik dito po sa Ecclesiastes 3 verse 1. Pakibasa ulit. 1, 2, 3, 5. And a time for every purpose under heaven. Amen. Dahil po tinakil po natin yung season, minarapat ko po na tumawid po tayo doon sa isang napakahalagang mensahe dito po sa nag-iisang verse nito, which is time. Say with me, time. Hallelujah. Kanya po ang title naman ng ating mensahe ngayon is Managing Time. Ano po? Marahil maraming mga eksperto sa field ng psychology o sa field ng leadership, and marami pwede magsabi, walang makakapag-manage ng season, wala rin makakapag-manage ng time, pagkat these are natural things that occur and there's nothing we can do about it. Tama po? Ano? Pero please allow me to use this terminology of managing time. Ang ibig ko pong sabihin dito is managing yung ginagawa po natin sa oras natin. Kasi sabi doon sa verse na binasa natin, there is a time for every activity or every purpose. Ano po? Ibig sabihin sa Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa season, at in every season, there is an appropriate action depende sa oras. So halimbawa, today or now is the time to listen to the Word of God. Tama po ba? It's not time to get your coffee. It's not time to eat. But it's time to eat spiritual food. Can I hear an amen? So that's what I mean by managing time. What we are supposed to do with the time that we have. Now, time, according po, nawala. Na-move ko pala. Anyway. Now, sabi po sa dictionary, time is part of a duration. Sabi mo, duration. Ibig sabihin, ang oras daw po ay parte ng isang panahon. So, may simula, mayroong dulo. That's what time is. And now, itong panahon na to, pwedeng nasa past, nakaraan. Dati, malakas ako. Dati, magandang ng buhok ko. Dati. That was in the past. Pwedeng ngayon is the present, sabi mo present.
Is everybody present? Is everybody here? Baka mamaya yung iba nasa Magnolia na ang isip, nasa lulutuin na, sa kakainin, sa lalaban. We need to be present. Sabi mo, I am present. Praise God. And pwedeng yung isang time is in the future. Tama po. Yung bukas. Bukas pa lang natin mararanasan yun o malalaman kasi bukas pa yun. Ano? Now, meron po kaming na-attendan na kasal kahapon, ano po, at ang requirement po na damit ng mga bisita, ninong po pala ko, ay barong. Ano? Ngayon, kasabi ko kay Joanne, kailangan kong bumili ng bagong barong. Kasi yung barong ko, 40 pounds ago pa. Hindi 10 years, hindi 5 years, 40 pounds. Ibig sabihin, medyo payat pa po ako noon. Ano? So there was a time na si B-Boy payat pa. Kanya bumili ako ng barong para doon sa katawan ko noon. Does that make sense? Now, si B-Boy ngayon, in the present, hindi na siya kasya doon sa barong of the past. So I needed to buy a new one to cater to my dad bod. Ano? Nung pong mga kabataan ko o nung early years namin mag-asawa, lahat ng aking damit, ang pinipili ko palagi ay slim fit. Sabi mo, slim fit. Ano po? Talagang nahihirapan na po tayo ngayon. Kahit na nag-RSG tayo ngayon, na I have come to a resolution na hindi na talaga ako pwede mag-slim fit. Kanya ako po ay in the mode of changing my wardrobe. Kasi from slim fit, kailangan regular fit na. Hindi na obra ang slim fit. Natanggap ko na po yun. So yung aking mga damit of all, kailangan na natin mag-garage sale. Sayang. Ano? Kailangan na i-garage sale kasi ang tagal ko nang inilagay yun sa aking cabinet. Hanggang ngayon, di ko pa rin magamit-gamit. Ano po? Kasi medyo nakakahiya gamitin. Ano po? Now, yung barong na binili ni B-Boy of present time, only time will tell kung yung barong na yon na binili ko ngayon ay kasya sa akin bukas. Ano? Only time will tell. Because that is now, in the future. No. Now, whether we like it or not, time that we know always moves forward. It constantly moves forward. Ano po? Pwedeng tumigil yung oras kasi baka nawalan ka ng baterya, hindi mo nasusian yung relo mo, o kaya hindi mo naalog. Ano po? Kaya tumitigil. But it does not go back. It always moves forward. Now, I mentioned this before, na ang oras po ay parang pera. Sino dito may pera? Oh, baka naman. Ano, lahat tayo dito may pera, kaya ka nakarating dito. Ano, namasahe ka siguro, nag-taxi ka, nag-grab ka, kung anong ginamit mo, naggasolina ka. Ano, so meron tayong, hindi natin pinag-usapan kung marami, konti. Basta nakarating ka dito, ibig sabihin may pananalapi ka. Ano, na ginagamit. Now, I mentioned this before, time is like money. Why? Because money, we spend. Pangkain, panggas, pang-commute, pang-merienda, pang kung ano man. Ano? Pupunta ka na nga lang sa kasal, ikaw pa magbibigay. Naimbita ka na nga, ikaw pa. Bumili ka pa ng damit, pero ikaw pa magbibigay. Hallelujah. Ano? Tapos sa mga, yung ibang kasal, ano, bukod doon sa pakimkim mo, meron pa yung iba may pasayaw pa. 'Di ba? Yung iba may pa-offering pa. Bukod doon sa pakimkim, ha. Nakita ko yung isang kausap ko kahapon eh. Ay, yung isang hindi naman kabilang table. Ano? Kasi biglang si pastor nag-challenge. Ano sabi? Kung naniniwala ka dito sa anointing ng dalawa na to, ganyan. Ano, tumayo ka. Oh, tayo ka naman. Sabi, tumayo ka para madali daw dumukot. Okay. Nako, sabi ko. Oh, nako. Okay. Ano? Buti na lang, meron akong county doon sa, sa aking bulsa eh. So, ang bibigay. Yung isang table, sabi, magbibigay, ito na ba yung pakimkim? Sabi, hindi, iba yung pakimkim. Iba pa yan, humugot ka pa ng iba. Ha, ganun ba? Hugot naman siya.
Ano? Hallelujah! Praise God! Oh, hallelujah! Oh. Sabi mo sa katabi mo, gastador ka pala. We keep on spending time. We spend time. Parang pera, we spend time. Yung anak ko, sabi niya, Dad! 3 weeks na ako. Bakasyon. School break ngayon. 3 weeks na ako. After my vacation, sabi niya, and you know what? I only went out twice. Sabi ko, Aba, bakit? Gusto mo ba araw-araw lumabas? Alam mo ba, kada labas mo sa pinto na to, gumagasta ka? Gastador ka eh. I mean, di ba? Kakain sila ng friends niya, papapicture sila, magta-time zone sila. Wala bang bayad yun? Buti kung libre siya nung kaklase niya. Kada labas may gastos. Hindi man siya nag-commute, hinatid ko pa siya. At dahil hinatid ko pa siya, kasama ko misis ko, kailangan pa namin magkape kasi aantayin pa siya. Doble-doble yung gastos eh. Hindi doble, triple. Kami tatlo yung gumagastos. Dahil lumabas ang isa, tatlo kaming gumagastos. We spend. And like money, we spend time. Tama po ba? Are you with me? Now, nasa kalahati na po tayo ng 2024. We are actually at the tail end of June. Nagkataon lang 5 Sundays yung June ngayon. Pero kung in a normal year, ito po ay dapat 4 Sundays lang. Dapat today is the last Sunday. At alam ko, inaabangan ng marami ang Pastora Cynthia. Ano po, kanya nakita ko, sunflower. Sunflower eh. Sabi ko, ito yung senyales pag Pastora Cynthia. Kanya lang yung flower sa Lord. Ano po? Yung flower sa Lord. Kaya lang wala po siya. Hindi po siya po pwede ngayon. But it's fine. And now we are in mid-year. So ang question ko, na gusto ko sagutin mo sa isip mo, the question is, what have you done with your time ng 2024? When we started the year, we were talking about opportunities. Would you remember? Do you remember? Ang tagal po natin tinakal yung opportunities. Yung word ng Lord sa atin was, the door. There was a door. Noah's Ark eh. And there was a door, and there are windows. Yun lang po yun sa arko ni Noah. There was a door, a huge door, 1 entry, 1 exit. And there were just windows dun sa ibabaw kung saan dun lumabas yung ibon para makita kung humupa na yung tubig. And that was what the Lord spoke to us about in the beginning of the year. Now, nandito na po tayo sa gitna. What have you done with your time? How did you spend it? Who did you spend it with? Next week po, I have called for a ManCom meeting. Sa mga nag-empleyado, maunawaan niyo po ito, Management Committee meeting. And I was prepping the team. Sinasabi ko, next week we're gonna talk about nasa na tayo? What have we done? With the plans that we started with, na binigay sa atin ng Diyos, na sabi gawin, what have we done? Nasa na tayo? Are we on track? Are we behind? Or are we advanced? Where are we? So next week po, there will be such a deliberation on the goals and achievements that we have done. Because we need to assess where we are mid-year. Sa mga plano mo sa buhay, umabante ka ba? Sa mga pinapangarap mo, umabante ka ba? Sa pinapagawa ng Diyos, umabante ka ba? You see, time is an equalizer. Sabi mo, equalizer. We may not have the same amount of gifts, the same amount of skill, or talents, even possessions, but we have the same amount of time. Ito is the greatest equalizer dahil kahit anong estado mo sa buhay, we all have 24 hours. 24 oras. Hello? Nothing more, nothing less. Sabi, ang Guda lang ang sumobra. Kasi yung Guda operational 25 hours. Di ba yung Guda 25 hours? Hindi ko pa pala na-research ba't nga ba sila 25 hours.
Pero si Guda lang ang may 25 hours sa buong mundo. Everybody has 24. Regardless kung anong estado mo. In fact, in the Bible, sabi dito sa Psalm, pakibasa, 135, this is the day. This is the day. Pag sinabing day, ilang oras? 24 hours. Sa isang araw, 24 oras. At ang sinasabi ng Diyos, itong araw na ito, dito sa 18 ng umaga na ito, this is the day na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dapat tayo mag-rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice naman tayo. Hallelujah. No? Now, dito mo sa New Testament, nung tinuturuan ni Jesus kung paano mag-pray, ang mga ano yung format, ano yung structure ng prayer, ito ang tinuro niya at ito sinabi niya sa verse 11 ng Matthew 6, sabi diyan, give us this day our daily bread. Ngayong araw na ito, sa 24 oras, Panginoon, yung pong aking supply ng pagkain ay inihihingi ko po sa inyo. Listen, bakit hindi year? Ba't kailangan day? Bakit 24 hours? Di ba mas okay kung halimbawa, parang LTO, meron kang bagong auto, 3 years bago ka mag-renew ng registration. O kaya naman ay passport, 10 years bago ka mag-renew ng bagong passport. Sana ganun yung prayer. Para nag-pray ka ngayon, after 10 years, doon ka na lang ulit magpe-pray. Ha? Gusto yun ng maraming tao eh. Kasi maraming tao busy eh. So kahit magsabi ng maiksing prayer sa pagkain, hindi magawa. But that is not what the Bible is teaching us. The Bible is teaching us to look at the day. 24 hours. 24 hours. Can I hear an amen? That's what everyone has. And again, I pose this question. What have you done after almost 180 days in a year? 6 months. Anong ginawa mo sa oras mo? Now, this message is anchored on what we read just the other day. Doon po sa mga sumusunod doon sa ating Bible reading, nabasa po natin yung Psalm 90, tama? And while I was reading Psalm 90, napunta po ako dito sa verse 10. Sabi doon sa Psalm 90, verse 10, our days. Listen, our days, may S na, no? Kanina, this is the day. Give us this day. Sabi dito, our days. Kasi, ang sinasabi dito sa verse na to, may come to 70 years or 80 if our strength endures. Ano po itong days na ito o years na binanggit? 70 o 80? Ito po yung span ng buhay ng tao. This is the average lifespan of a human's life. 70, 80. Ano po? Hindi naman po lahat lumalampas ng 90. Kagaya ng lolo ni Joanne, 99. Hindi naman po lahat nakakalampas ng 110. Hello? Hindi po lahat. But the average person, 70 or 80. Bible po nagsabi, hindi ako. In fact, sinabi dyan, 80, if our strength endures. Kasi, may mga tao, bata pa, pero mukhang matanda na. Hindi mag-exercise, ayaw kumain ng maayos. By the time he is 70, hirap nang maglakad. Hello? Marami ng maintenance. And that's why, ang sabi dyan, pwedeng umabot ng 80 o lampas if our strength endures. Kaya yung aming pamilya, nagbilihan kami ngayon ng aming gym attire, ng aming mga bagong rubber shoes. Kasi kailangan
Hindi, kasi may RSG. Ano, pamahal ng pamahal yung RSG, ah. Kasi kailangan maglakad-lakad. Kasi pag gumigising ako ng umaga ngayon, kailangan ganun-ganun ko yung paa ko. Pagka hindi ko ginawa yun, pag bumababa ako ng hagdan, parang aray. Napapaside din ako. Kagaya ng mga kalalakihan dito nakikita ko sa hagdan natin, paside na bumaba. Sabi ko, bakit ganun? Bakit paside na rin ako? Bata pa ako, ah. We need to be doing something so that we can endure. Ang exercise po ay hindi pampapayat. Hello? Sa mga, ang akala ang exercise ay pampapayat, hindi po pampapayat yung exercise. Ano po? Kung gusto mo po talagang pumayat, huwag kang kumain. Yon ang pampapayat. But exercise is for mobility. Exercise is for mobility. Ano ibig sabihin ng mobility? Para magalaw-galaw mo yan kahit matanda ka na. Magagalaw-galaw mo yan, hindi masyadong sasakit ang joints. Naman po ninyo, that's what exercise is about. It's for mobility. Para kahit may edad na, malakas pa. Hello, yung aking lolo is 96 years old. Ano, diretso pa rin siya maglakad. Mabagal na nga lang. Pero diretso pa. At yung lolo ko na iyon, yung father po ni mama, ano po, kompleto pa po yung ngipin. Wow! Tinalo pa ako. I am half his age. Ano po? Kompleto ngipin, naglalakad diretso. You know why? Yung aking lolo na po na yon, he's been running all his life. Takbo siya ng takbo. Sa circle, araw-araw, walang mintis yun, kahit umuulan. Pagkatapos tumakbo nung pupunta doon sa tropical hut, doon sa sa circle, kagaya ng mga kaidaran niya. Every single day, takbo siya ng takbo. Nung araw, he was the president of Ranex. Kung maalala po ninyo yung Ranex, meron pong ganung grupo. Takbo lang siya ng takbo. He goes to marathons outside of the country. He would join the Boston Marathon, the New York Marathon. He would also join the Australian. He's that kind of guy na marathoner. And we're so proud of him. Ano po? Kanya hanggang ngayon, mobile pa rin siya. Mobility. Hello? No? Tumigil na lang siya, hindi na talaga siya pwede tumakbo kasi nagkaroon na siya ng pacemaker. So, hindi siya masyadong pwedeng, hihingalin siya. Ano po? So, walking na lang. Araw-araw. Araw-araw. Walking. Hindi na siya pumupunta ng circle. Doon na lang sila sa kalye ng harap ng bahay nila. Ano po? Yung street nila. To endure. So, kailangan mag-exercise tayo. Sabihin mo, mag-exercise tayo. Nung bata po tayo, hindi tayo masyadong conscious sa oras. Kaya po yung mga bata ang hirap gisingin. Pag umaga, pagpapasok sa school. I remember nung bata ako, dahil nga mahirap din akong gisingin nung ako'y elementary, pag natutulog ako, kompleto na ako. Uniforme na lang yung wala, tsaka medyas. Pag natulog ako, diretso na yun, may sando na. Yung shorts kong brown. Pag gigisingin ako, okay, ano na lang ako. Tapos sapatos. Ayos na. Bakit? Ang hirap gisingin ng bata. Pero tingnan mo, pag medyo may edad ka na, hindi. Mas maaga ka na nga nagigising. Tama ba? 3 a.m. gising na. Yung lola ni Joanne, 7 p.m. or 6 to 7, tulog na yun. Tapos gising na alas 2. Diretso na yun. Tapos mga tutulog na lang ulit kapag may liwanag ng konti. Nung bata, wala tayong masyadong sa oras. So kung ikaw ay laging late, baka bata ka pa. Pag may edad, usually lagi ka na maaga. Mas conscious ka na sa oras. Hello? Kaya nga pag may edad na, mas mature ka na, nakakapagsalita ka na, hindi ko alam kung nagamit mo na to. Nasabi mo na ba to? Sayang oras ko dito. Yung mga mas mature, yung mga mas nakakaalam na, nasabi mo na ba yon? Sayang oras ko dito.
Nakarinig ka na ba ng ganung bata? Naglalaro, oh. Sabi, sayang oras ko dito, mami. Wala. Walang ganun. Wala. Wala. Naalala ko kami magkapatid, maglalaro kami yung PlayStation, magdamag. Gigising kami alas 12, kakain kami. Tapos dire-diretso na ulit yung magdamag. Strange times. Hindi ko na magawa yun ngayon. Mga alas 11 pa lang, inaantok na ako eh. Nag-iba na. Iba na ang season. When you are in a relationship for so long, hindi naman nagpo-propose ang iyong iniiro. Minsan mapapaisip ka, sayang ba oras ko dito? Tama. Meron bang single, naranasan nyo na yun? That's why, meron pa akong 3 simpleng bagay na gustong i-share sa inyo ngayong umaga. 3 things that we can do with our time. Ito yung pag-uusapan natin. Number 1, very simple. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. Lahat tayo. Meron tayong i-share ko sa inyo 3 bagay na pwedeng gawin natin sa oras natin. Number 1, sayangin mo ang oras mo. Sino dito meron kang envelope? Meron tayong envelope dyan, Or pwede ba ilabas nyo yung cellphone ninyo kung wala kayong envelope? O papel, o ballpen na pwedeng ipangsulat. Kita ko yung iba sa inyo may notebook. Or if you have a paper and pen, or perhaps a cellphone kung wala kang papel na access ngayon, meron akong simple exercise para malaman lang natin kung ano bang ginagawa natin sa oras natin. And I put actually 5 categories today. Ang gagawin lang po natin sa isang kategorya, lalagay mo, sa 24 oras, ilang oras ang tingin mong ginugoogle mo doon? Hindi ginugoogle. Ginugoogle. Okay? Ginugoogle mo doon sa activity na ito. Alright? Are you ready? Are you ready? Okay. Unang category, pagtulog. Ilang oras kang natutulog? Pakilagay mo dyan. Pastor, 25 hours. Wow, ano ka, Guda? Tulog maghapon? Okay na? Okay na? Okay na? Okay. Yung pangalawa, ilang oras ginugugol mo sa trabaho? Sige nga. Ilang oras ginugugol mo sa trabaho? Ulitin ko, meron lang po tayong 24 oras sa isang araw. Isang araw lang, ha? O, trabaho sa bahay. O, trabaho sa, kung anong ginagawa mo sa araw na tinatrabaho mo. Ano po? Okay na. Okay na. Okay? Yung pangatlo, oras na ginugugol mo sa iba. Pwedeng sa pamilya mo. Lalaro kayo ng anak mo. Nakipagkwentuhan ka sa kapatid mo. Tumatawag ka sa magulang mo. O sa mga kaibigan mo. O sa katrabaho mo. Na after office. Ilang oras ang ginugugol mo sa telepono. May ka-chat ka. Tagal nyo nagchat-chat. Ba't di na lang kayo magtawagan? Alam nyo yun? Ilang oras? Yun yung number 3. And then number 4. Yung kanina, oras para sa iba. Yung ngayon, oras naman para sa sarili. O ilan ang inaalat mong oras para sa sarili? Ano yung para sa sarili? Siguro nag-YouTube ka, nag-Netflix ka, nag-Instagram ka, nagpapamanicure ka, nagpapedicure ka, nagpapais ka ng buhok. Kung ano ginagawa mo? Nagre-relax ka lang, me time, steady lang, scroll-scroll, kuya-koy, kape-kape. That's for you. Alright? Oh. And then, ito na yung panghuling category. Nailagay nyo na yung oras, Yung panghuling category, oras para sa Diyos. Babasa ka ng salita niya, nagpe-pray ka, nag-worship ka, gumagawa ka ng ministry, you're working sa ministry. Okay, naisulat na. Naisulat na, itotal mo yan. O, yung iba, ilan ang total? Si Mish, ilan total mo? Pag 36 hours yan, not following instructions, ilan yan? Kumpleto, 24 hours, okay, praise God. 23, okay? Okay. 28, anak ko, hindi ubra yan. Hindi sumobra, hindi ubra. Why? Because this is the day, 24 hours. Hello? Give us this day, 24 hours.
Kung yan ay sobra, yan ay kulang, yan ang sinasabi ko sa'yo, there is time wasted. Does that make sense? Sobra, malamang may sinasayang kang oras. Kulang, may sayang na oras. May pwede pang ma-maximize. Hello? When we talk about waste, this means it has no value. Waste parang basura. Kanya mo itinatapon kasi waste. Tama? Wala na siyang value, wala na siyang halaga. At when something has no value, tinatapon na ito. And a lot of people are wasting time with a lot of different things. We always say that 24 hours is not enough. But 24 hours is the perfect time. Kanya yan yung binigay ng Diyos. Are you with me? This is the perfect time. Para magawa mo lahat ng pinapagawa sa iyo in one day. Listen, si Lord ayaw po ng wastage. Ayaw niya may nasasayang. Kanya kung maalala po ninyo, hindi ko na po kayo dadalhin doon, pero I'm sure, maalala po ninyo, when Jesus fed the multitude, yung 5,000, tama? Gumamit siya ng 5 tinapay at saka 2 isda. Tama? Do you remember that story? Remember that story? He fed the 5,000. Alam niyo po ba pagkatapos kumain, do you remember what the disciples did? Pagkatapos mapakain lahat ng tao. Lahat ng tao kumain. Tama? May sobrang tibog eh. Inipon. Ilang basket? 12. 12 baskets full. And I actually believe, si Jesus ang nagsabi, sabi doon sa 12, mga Brad, yung mga tira, paki-ipon lang. Why? Because the Lord doesn't want to waste anything. Ano po? The Lord does not want wastage. Kanya pinaipon yung 12. Kanya nga, naniniwala din ako na yung 12 na yun, yung mga disciple, meron po bang gustong mag-uwi? Kuha na po kayo dito. Parang dito lang sa church. Pag may natitirang food, kay pastor binabagsak. Yung tira. Yung kanin, lalo na. Walang gustong nag-uuwi ng kanin. So kami mag-uuwi ng kanin. Bakit? Kasi sayang kapag ka itatapon. Ayaw ng Lord niyan eh. Waste. Ayaw niya niyan. Kaya nga sabi sa atin ng mga propeta, yun daw pong pinakamahal na lupa sa buong mundo ay saan? Sa sementeryo. Bakit? Yung potensyal ng tao, yung gift niya, yung skill niya, yung talent niya, kapag hindi niya nailabas yun sa mundo, nailibing kasama niya. Sayang. Does that make sense? Does that make sense? Ano po? The Lord doesn't want any waste. If there was one person in the Bible, I was asking the Lord, meron po bang tao sa Biblia na nagsayang ng oras? So I was trying to find. And then I remembered the prodigal son. He was the character that wasted time. Sabi niya, Dad, akin na po yung aking mana. Big time sila eh. Akin na po yung mana ko. Ano po? Bibigay mo rin naman na yan sa akin. Akin na. Akin naman na yan eh. So akin na. So kinuha niya. Anong ginawa niya? Nagbalot siya ng gamit niya. Lumaya siya. Kaya nag-ride niya yung kotse niya. Pumunta siya sa isang lugar. Nag-party-party. Day and night. Party-party. Ano po? Hanggang sa naubos ang kaban. At dahil naubos yung kaban niya, pati yung mga kaibigan niya, unti-unti na rin naubos. Bakit? Kasi dati siya yung nanlilibre ngayon. Pre, meron ka bang dyan konti? Bili lang ako ng food. May pangyosi ka ba? May panginom ka ba? Dati siya yung nanlilibre. Kaya lang, winaldas niya pera niya eh. Kaya pati bisyo niya, inihihingi niya na. Hello? Are you with me? The prodigal son. Alam mo, yung prodigal son sa Luke 15, ang totoo, when you check your Bibles, mamaya check nyo, Luke 15, tingnan mo, lahat doon puro nawala, lost.
the lost sheep, the lost coin, the prodigal son, the lost son. Yung chapter na yun, puro nawala. Ano po? They wasted time. He wasted time. Listen, wasted time means wasted opportunity. Gusto ko may connecta ito dun sa nagsimula tayo nung taon kasi nasa gitna na tayo. When you waste your time, there is opportunity lost. Sa mundo po namin, sa corporate, sa sales, ano po, every opportunity lost is an opportunity cost. Ibig sabihin, nalagasan ka ng benta, nalagasan ka ng commission, nalagasan ka ng pera. Every opportunity missed. Bakit? Kasi tinamad ka? Kasi ayaw mong kausapin si gano'n? Ipinabukas mo yung proposal mo. Inuna mo yung ibang bagay sa oras ng trabaho. Wasted time is wasted opportunity. Listen, sa Ephesians 5, verse 11, pakibasa, 1, 2, 3, 5. Don't waste your time on useless work. We also talked about work. We talked about opportunity, we talked about work, now we're talking about time. Magkakakonekta po, ano? Praise God, buti ng Diyos. Magkakakonekta po yung ating mga pinag-aaralan. Sabi diyan, huwag mo sayangin ang oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. In fact, kaya ko kayo pinasulat, itinala nyo dyan sa cellphone nyo, because anything that is useless in your life, that eats up hours in your 24 hours, you need to expose those things. Balikan mo yung listahan mo, alin ba rito yung nasasayang yung oras ko? Because those things must be exposed dahil kahiya-hiya yun sa harapan ng Diyos. Hello? So I want you to look at your list. 23 hours, 24 hours. Ano? Pastor, alam ko na. Para maging productive ako, 5 hours of sleep na lang ako. Hindi na ako matutulog. Baliw. Hindi po pwede yun. Sabi ng Lord, may kailangan mag-rest. Tama? Ano po? Kanya lang yung iba, hindi nagre-rest ng maayos. Bakit? Nag-games. Nanonood ng telenovela, ng K-drama. Pag 14 episodes, bitin ka, kailangan 16 episodes yung pinapanood mo. Hello? Ano? Church, meron bang bagay na dapat nating iwanan o bitawan? Na dahil baka ito ang nakapagsasayang sa ating oras. Ganon din, baka merong tao sa buhay mo na dapat lumayo ka na dyan. Nagamit natin tong verse na to the last week. 2 Thessalonians 3 verse 6. And now, dear brothers and sisters, we give you this command. Command. Hindi pakiusap, hindi request, hindi rin petisyon. Utos. Anong utos sa pangalan ng Panginoon? Stay away. Sabi mo, stay away. Stay away. Lumayo ka raw sa mga believers, naniniwala sa Diyos, nag-church, nagba-Bible study, nagpa-prayer meeting, who live what? Idle lives. Pumunta sa church, nakikinig ng preaching, hindi naman ginagamit yung preaching. Yung word na nakuha, pumasok, lumabas. Sabi ng salita ng Diyos, utos, stay away from him. If a believer does not listen, papasa Diyos mo na siya. Pag-pray mo lang siya, let him go. Kung ayaw, makinig. Let him go. Sabi ni Bishop, natutunan ko to kay Bishop Hanapin mo yung nawawala. Iwanan mo yung nagwawala. Natutunan ko kay Bishop yun. Kung ang isang tao nagwawala, ano ibig sabihin nun? Alam yung salita ng Diyos. Pero ayaw gamitin, ayaw sundin, nagwawala yung tao na yun.
Pag-pray lang. Pag-pray. Stay away from them. Pag-pray mo lang sila. Huwag ka na makisawsaw sa kanila, huwag ka nang jumoin, baka mahawa ka pa. Hello, sabihin sa katabi mo, lumayo ka na. Baka mahawa ka pa. Lumayo ka man. Okay, number 2. So that's the first one, waste time. The second thing we can do with our time is what? Invest time. Earlier, sabi natin, ang Diyos ay nagbigay ng day, 24 hours. Ano ba? Now, as is the case, saan naman natin ini-invest yung ating oras? Doon po sa inyong nilista. Saan mo iginugugol ang iyong oras? Hello? Listen, to invest means to devote. May ano ako niyan. To invest, sabi diyan, is to devote your time, talent, possessions for a purpose. Pag ikaw ay nag-i-invest kasi mayroong purpose. Hello? Kanya ko sinasabi, yung mga yadaw na wala kayong bangko, inilalagay nyo lang sa wallet ninyo pera nyo, inilalagay sa ilalim ng una, nilalagay sa piggy bank, ang tanda mo na, nagpipiggy bank ka pa, sa bangko mo ilagay. Kasi doon sa piggy bank mo, hindi tutubo yun. Sa bangko, kahit 10 cents tutubo. Kasi maliit yung interest eh. Hello? Ano ba? And that's why we put our money in the bank for a purpose of growing the money. Does that make sense? Kanya ka nagtatrabaho because there is a purpose. Baka ikaw ay nagbibigay para sa iyong family o para sa iyong sarili. There is a purpose. Kahit na-stress ka sa trabaho mo, but you do it anyway. Why? There is a purpose. May kailangan bayaran. May kailangan tustusan. Does that make sense? No? Time and time again, we keep on saying to pursue God's purpose. Sabihin mo, God's purpose. May purpose kung bakit tayo nandito. Hello, dun sa mga ating mga first-timer, ano po, pwedeng hinata ka, tinulak, tinutukan ka ng kutsilyo, barel para makarating ka dito, pero ang Lord na nang-invite sa iyo dito. It is God who brought you here because He has a purpose. We must live a purposeful life. Ano ibig sabihin ng purposeful life? Intentional. About seeking God's purpose. Na kapag ka nahanap mo na kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, gagawin mo siya. Hello? Sabi sa Psalm 90, balikan natin yung chapter na yun. In verse 12, sabi diyan, teach us to realize the brevity of life. Pag sinabing brevity, yung kaigsian ng buhay. Paunawa mo po sa amin yung kaigsian ng buhay. Nang sa ganon, we may grow in wisdom. Maraming pagkakataon, ang mga tao na nare-realize na maigsi na ang buhay. Bakit? May taning kasi. You only have 3 months to live. You only have 6 months to live. Naiiba yung perspective. Tama? Mas nagiging action man. Mas nagiging responsable. Bakit? Kasi alam niya, maigsi na yung kanyang oras. Tama po ba? Kanya nga, kapag may deadline tayo, pagpapalapit na yung deadline, parang, teka, mamaya na muna ako manonood, tatapusin ko muna talaga to. Hello? Ano? Kanya kagabi, ang aga namin umalis dun sa kasal. Ano? Siyempre, pagkatapos nung kumain, yung huling subo, okay, alis na po kami. Bakit? Kasi magpe-prepare pa ako eh. Gusto ko man magstay, gusto ko makita yung, yung same day edit. Hindi ubre. Bakit? Kasi magpe-prepare pa ako eh. So I need to leave. Bakit? Kasi konti na lang yung oras, Sunday na. Does that make sense? Konti na lang oras. Gusto ko rin matulog. Tama po. Kaya itong verse na to tama eh. Si Moses nagsulat nito eh. Turuan nyo kami, Panginoon, para maunawaan na maigsi pala yung buhay. Kasi pag naunawaan natin yon, naku, mas magiging responsable pala tayo. Hello? Yung mga pinapagawa ng Diyos, mas gusto natin gawin. Can I hear an amen? Ano? Sometimes we need to hear, or worse, we need to feel the consequences of what we are doing with our time bago tayo maging wise.
or responsible. Ang ganda nito, Ecclesiastes, Solomon, 11:4. Listen, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Listen, may mga tao sobrang sigurista. Kailangan perfect yung kondisyon. Kailangan ito, 1, 2, 3. Kapag ka na-meet ito, yun, dun lang ako kikilos, dun lang ako gagalaw. Hello? May mga tao, may word na gusto pa rin na may makita, may maramdaman, may actual na taong propeta magsasabi sa kanya, ito talaga gagawin mo. Step 1, 2, 3, 4. Hello? Yung iba naman, ginagawa na lang excuse ng mga Kristiyano yung waiting upon the Lord. Oh, kumusta na yung pinagpe-pray mo? Pe-pray pa ako. Brad, parang ang tagal na niyang pinagpe-pray mo. Di ba talaga sumasagot ang Diyos? Di ba talaga sumasagot ang Diyos? Baka kasi sumagot na ayaw mo lang yung sagot. Hello? Nag-aantay tayo na perpekto lahat ng environment natin bago tayo kumilos. Kapatid, kaya marami nag-aantay, lumaki ang mga bata. Maraming gustong mag-asawa, ayaw pa magpakasal. Bakit? Wala pang pera. Kailangan perfect yung condition. Kasi gusto ko maganda yung yung nasa gitna ng table ko. Gusto ko yung pinakamagaling na photographer. Gusto ko yung maganda yung bridal car ko. Gusto ko yung sobrang ganda ng gown ko. Hello? And they put off the wedding for so long. Why? Kasi lagi daw lang pera. Bakit? Baka kasi kailangan 600 yung iimbitahin mo. Pwede naman pamilya lang eh. Does that make sense? People wait for the perfect conditions before they move. Pag malaki na yung mga bata, pag may mga naipon na, hello? Gusto ko yung sound effects natin eh. Kapatid, we must not only spend time, we must invest. Learn something new. Nung pandemic, yun yung pinaka, litmus test. May natutunan ka ba ng pandemic? May inaral ka ba ang bago? Did you do something different? A person who wastes time, wastes his life. Kaya sabi doon sa binasa natin kanina sa Psalm 90, ang average edad daw ng tao, 70. Kung malakas ka, 80, 80 plus. So saan mo ini-invest yung natitirang oras mo? 10 taong ka na. Ang average daw na buhay, 70, 80. Ilan taong ka na? How much time do we have left? Ilan taong ka na? Alam mo yun, sa panahon natin ngayon, pabata ng pabata ang mga may-ari ng mga kumpanya. Pabata ng pabata ang mga CEO. Gone are the days na everybody in the top were the baby boomers. Yung season ng baby boomers have already gone down. Why? Kasi 80 years old na sila, 80 plus. Sabi ko sa misis ko, yung green belt na alam namin, green belt 1, giniba na yun. Bakit? Because the younger generation of Ayalas want to make their own legacy. Green Hills looks different now. Green Hills of old looks very, very different now because the younger generation of the Ortigas clan have already come and they want to make their own legacy. The baby boomers of old, umabot na ng 70, 80, 80 plus. Even yung may-ari ng SM, pinasa na sa kanyang anak. Because it's time. So, ang tanong ko sa iyo, ilang taong ka na? What have you done with your life? What have you done with your time? Have you even started doing what God has tasked you to do?
Or are you still waiting for the perfect condition? Listen, investing time, ako, ganda nito. Although I will not be expounding this, at least not today. Listen to this. May I borrow your eyes and ears? You see, investing time, teka, meron ba ako nun? Ayun, meron. Investing time is investing in a life. Investing in a life is discipleship. Ang paggasta natin ng oras natin, dapat naggagasta tayo ng oras sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Pag na-invest mo yung oras mo doon, ibig sabihin, ini-invest mo buhay mo. Pag ini-invest mo yung buhay mo, nadi-disciple mo siya. Kanya may mga tao na halimbawa lang, basic, very basic example. Ay, ito yung ginagamit naming panglaba. Yung malapit sa'yo, malamang itatry niya yun kung hindi yun yung gamit niya. At malamang mag-shift siya doon. Does that make sense? Yung kung ano yung recommendation mo, susundin ng iba. Does that make sense? And investing your time is investing in a life. Investing in a life is discipleship. Listen, sa mga matagal na nakakilala sa Diyos, who have you shared your life with? Who have you shared your time with? Have you? Kung wala pa, well, it's time. It's time. It's time to not spend time, but rather to invest time with another person, bringing him closer to the Lord. Bringing him to his purpose. Si Moses invested his time with Joshua. Kanya pagkatapos ni Moses, si Joshua dumating. Elijah invested his time in Elisha. Kaya nung umalis siya dala-dala ng karwaheng apoy, si Elisha ang sumunod. Jesus invested his time with his disciples, particularly Peter, James, and John. Hello? Are you investing your time with someone? Are you discipling someone? That's what investing time is. And now we go to number 3. Redeem time. Say with me, redeem time. Redeem time. Sabi sa Ephesians 5:15-17, see then that ye walk circumspectly. Ibig sabihin tingnan mo mga kilos mo, mga galaw mo, not as fools, but as wise. In verse 16, pakibasa, 1, 2, 3, 5. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Diyan natin kinuha yan. We can waste time, we can invest it, and we can also redeem it. Wow! Pastor, di ba yung time ay moving forward lang? Yes! You cannot take it back. So, paano natin mariredeem yung time? Kapatid, meron kasing oras na sinayang mo at sinayang ko. Sa grace ng Lord, pwede mo ma-redeem yung oras na sinayang mo. How? How? By making up for it. How? By preparing for your next season. If you will remember last week's preaching. Start doing things today. This is the day that the Lord has made. Start. Start doing things today that you were supposed to do yesterday.
Kanya lang hindi mo ginawa. Because whatever you do today will impact your tomorrow. Can I hear an amen? Nga lang, meron ka ulit free will. Ito na naman yung problema sa free will eh. Ang gusto ng tao, kalayaan, freedom. Kanya kahapon, merong pride eh. May pride concert kahapon. Ano po? Ang malungkot lang, dito pa sa Quezon City. Bukod tangi, dito pa talaga kung nasan tayo. Ano? Sa kabutihan ng Diyos, binagyo sila kahapon. Hello? Dahil hindi po natutuwa ang Diyos sa freedom, sa klase ng freedom na alam natin. Does that make sense? Freedom is not doing what you want to do. Hello? Freedom is taking care of the dominion, free dominion na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos that we are supposed to manage. Hello? Whatever you do today shall impact your tomorrow. You have a choice to prepare or bahala na mamaya. Hello? Nung isang araw, sabi ni Zaza sa akin, so 3 weeks na nga siyang bakasyon, ano? Sorry anak ha, ikaw puro example ko. Di ba, wala kang choice. Wala. Wala na example. Isa ka lang. Tsaka si Yogi. 3 weeks na po siyang break sa school and for the rarest times, sa mga rare times, wala siyang swimming ngayon, wala siyang volleyball, wala siyang kung anong klase na gagawin niya. So, ang ibig sabihin nun, wala siyang ginagawa. Nonood lang siya ng kung anong, ang bilis niya makatapos ng season. Kung anong palabas na pinapanood niya, mabilis. Bakit? Wala siyang ginagawa eh. Pero the other day, when I went home from work, I came from work, I went home and she told me, sabi niya, Dad, I was so productive today. I felt so productive today. Sabi ko, oh yeah? What did you do? Doon po sa school niya, she is heading a group kung saan yun yung nag-outreach. Nag-outreach sila. And siya yung nag-head nun. Last year, she received a recognition for the efforts that she has done. Of course, she and her team. Pero dahil ganon, wala siyang ginagawa. The other day when I went home, nung sinabi niyang productive siya, she actually did a draft of a new proposal for that outreach for the following year, which is next school year. Sabi ko, wow! Tinapos niya na yung proposal niya, naihahain niya sa school, sa kanilang student body, sa kanyang mga teachers. May proposal eh. May presentation, ganyan. And I love those kinds of exercises. Sabi ko, nung pinag-aaralan ko to, this is exactly what this means. Redeeming the time. She cannot take back everything that she spent time on Netflix or YouTube or whatnot. But she used her time for something that is for the future. Hello? God is so gracious. Every time lost, we can redeem. Hello? Isn't that amazing? Redeeming the time is not merely doing what is right. Listen. Redeeming the time is not only doing what is right, but rather, redeeming the time is doing things that will enable you to complete your purpose in life. That's what redeeming time is. Brother Lutz? Listen. Jesus completed his mission at the age of 33. Pastor Robert completed his mission before 60 years old. Pastor Elias completed his mission 33 din. Pastor, pabilisan ba to? No. This is not a contest. This is not a contest. This is not a contest.
It's like the game of golf. You see, the game of golf is a contest for yourself. Being able to consistently do your swing. So, hindi mo kalaban yung susunod sa'yo. Ang kalaban mo ikaw. How consistent you can fly the ball. How consistent your swing. How consistent your club facing. How consistent your speed is. That's what golf is. So, hindi to pabilisan. Hindi to contest. Kaya ako binigay yung example na yon is to give us perspective for us to see. Nasaan ka ba? Nasa gitna na tayo ng taon. May mga opportunity ka bang ginrab? Meron ka bang opportunity na binitawan? How far have you come? How much more to go? Kailangan mo maunawaan to. Ilang taon ka na? Nasa ka na sa Diyos? $70, 80 years. That's the average time that the Lord has given us. Do we still choose because of our free will? Choose to do what is wrong? Or shall we do what is right? Church, we need to manage our season. We need to manage our time. All for His glory. That's it. Kailangan natin maunawaan yon, matanggap yon na ganun nga talaga. There is no other way. There is no other way. Or rather, there is no other better way. Because God's way is the perfect way. Amen? Sa oras na ito, imbitahan po kitang tumayo. We are talking about managing your time, our time, the time that God has given us. No one can say how far. No one will say ilang oras pa. That being the case, today, we need to have a decision point. Will you continue to the path na gusto mo para sa sarili mo? Or will we now choose the path na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Yung pinapagawa niya. Yung dapat mong gawin. The right choice in this season. Can we bow down our heads? Hallelujah. Heavenly Father. Oh. Sino dito you feel that you've wasted time? Anyone? Yeah. Hallelujah. Pare-parehas tayo. Before our holy God today, all we need to do is repent. Sorry lang tayo sa Diyos para sa mga oras na nasayang. Wasting time in useless work, being busybodies, not making His plan the priority. Sorry po, Lord. Patawarin niyo po kami. Maging kung kami rin yung naging cause ng pagsasayang ng ibang tao sa oras po nila, patawarin niyo rin po kami. Kami pa yung naging cause ng wastage. Hindi niyo po kalooban ang basura o sayang o something that is of no value. But today, Lord God, I pray that we will choose to invest our time. Panginoon, dahil time is short. And while we invest our time, I pray that we will be able to make up for it
by looking at our today. Not tomorrow, today. May we choose to redeem the time that we have lost. Investing time in people. Investing time in sharing the gospel. Investing time, Lord God, in discipleship. Leading people towards you. Leading people, Panginoon, to do, encourage them to fulfill their purpose in life. Oh, hallelujah. At turuan mo rin kami to stay away from idle people. We will forgive, we will keep on praying. But I pray that we will also stay away from them. For it is a command, Panginoon. Bring us closer, Panginoon, to people that are like-minded. Like-minded means merong Christ-likeness sa aming buhay, sa kanilang buhay. In the mighty name of Jesus. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, dahil time-conscious na lang din kami. Maging conscious kami sa oras na natitira, the brevity of life, so that when we will choose to do the wrong thing, wisdom will kick in at pipiliin po namin yung wisdom. Lord, salamat po sa pagkakataon for you, the grace na binagkakaloob mo sa amin, Lord God, to redeem the time, Panginoon, na nawala po namin. O Diyos, mapapurihan po kayo sa bawat desisyon na gagawin po namin sa aming buhay. May it glorify your name starting today, for this is the day that you have made. And once we have come to a resolve that we will choose, Panginoon, your wisdom, we will rejoice. We will rejoice. Thank you po, sa kabutihan po ninyo. All glory, honor, praise, they belong to you. Oh Heavenly Father, King Jesus, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.